Hunyo 2025, 150 ballistic missile ang naglilisaw sa kalangitan ng gitnang silangan patungo sa Israel. Mahigit 100 drone ang sumunod sa parehong ruta. Sa loob ng 12 araw, 1,190 katao ang namatay sa Iran at 28 naman sa Israel. Ngunit ang hindi gaanong napapansin ng marami ay ang lahat ang ito ay inilarawan 2,000 taon na ang nakalipas ng isang karpintero mula sa Galilea habang nakaupo sa bundok ng mga Olivo. Paano kayang mahulaan ng isang teksto mula sa unang siglo ang bawat detalye ng pinakamalaking direktang paghaharap sa modernong kasaysayan sa pagitan ng Iran at Israel? Isipin ang senaryo. 2,000 taon na ang nakalipas. Walang mga missile, walang mga drone, wala ring ideya na ang isang sandata ay maring tumawid ng daan-daang kilometro sa loob lamang ng ilang minuto. Nang nakaupo si Jesus sa burol na iyon, nakatanaw sa templo ng Jerusalem, may itinatanong ang kanyang mag-aalagad na umalingaw-ngaw sa lahat ng sumunod na henerasyon. Nais nilang malaman kung kailan darating ang wakas. Nais nilang maunawaan ang mga palatandaan. At si Jesus, sa halip na magbigay ng petsa, ay nagbigay ng isang mapa na ngayon, 20 siglo pagkatapos, ay maaari mong itapat sa mga ulo ng balita sa pahayagan. Sa Ebanghelyo ni Mateo Kabanata 18, talata 7, inihayak ni Jesus ng buong linaw. Makakarinig kayo ng gadigmaan at balita ng gadigmaan, bansa laban sa bansa, at kaharian laban sa kaharian. Para sa mga nabuhay noong unang siglo, ang mga salitang ito ay tila pangkalahatan. Laging may mga digmaan. Ang mga salungatan sa pagitan ng mga bansa ay bahagi ng kasaysayan ng tao mula pa kay Cain at Abel. Ngunit pansinin ang isang detalye na nilalampasan ng marami. Hindi lang basta digmaan ang pinag-usapan ni Jesus. Inilarawan niya ang isang partikular na pattern na lumalakas sa paglipas ng panahon. At iyan mismo ang ating nasasaksihan. Ang salungatan sa pagitan ng Iran at Israel ay hindi lumitaw mula sa wala. Mula ng Rebolusyong Islamiko ng Iran noong 1909, malinaw na ipinahayag ng pamahalaan ng Iran ang isang anti-Zionista na paninindigan. Sa loob ng maraming dekada, inulit ng pinuno ng Iran na kailangang burahin ang Israel sa mapa. Hindi ito walang saysay na retorika. Ito ay isang deklarasyon nenge layunin na humubog sa buong patakarang panlabas nege, Tehran sa loob, nege mahigit 40 taon. Sa panahong ito, pinondohan at armadong Iran ang mga grupo tulad ng Hamas sa Gaza Strip, Hezbollah sa Lebanon, at ang mga Houthi sa Yemen. Magkasama, ang mga grupong ito ay bumubuo sa tinatawag ng mga analis na aksis ng paglaban, isang network ng mga milisya na kumalat sa buong gitnang silangan na may isang layunin. Palibutan ang Israel, puwersahin ang mga hangganan nito at panatilihin ang estado, NGAME, ga Hudyo sa patuloy na alerto. Ngunit ang dating digmaan sa pamamagitan ng mga proxy ay naging isang direktang pahaharap. Noong Oktubre 7, 2023, inilunsad ng Hamas ang isang pag-atake laban sa Israel na pumatay sa humigit kumulang 1,200 katao. 251 bihag ang dinala sa Gaza. Ang tugon ng Israel ay agaran at mapaminsala, matinding pambobomba, pagkupkop ng tubig, kuryente at gasolina. Ang kontra-atake ay hindi limitado sa Gaza. Nagsimulang salakayin ng Israel ang mga target ng Hezbollah sa Lebanon, mga puwersa sa Syria, at maging ang mga posisyon ng Houthi sa Yemen. Isipin ang lawak nito. Isang pag-atake lamang ang nag-udyok ng chain reaction na kinasasangkutan ng hindi bababa sa 6 na iba't ibang bansa: Israel, Palestine, Lebanon, Syria, Yemen, at Iran. Hindi pa kasama ang direktang paglahok ng Estados Unidos, United Kingdom, France, at Jordan sa pagarang ng mga misil ng Iran. Bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, eksakto tulad ng inilarawan ni Jesus. Ngunit may kulang pa sa equation na ito ang pinakamakapangyarihang elemento. Noong Abril 2024, binombang ang Israel ang Iranian Consulate Complex sa Damascus, Syria,
Ang pag-atake ay pumatay ng 16 katao, kabilang ang isang mataas na ranggong general ng Iranian Revolutionary Guard. Dumating ang tugon ng Iran noong Abril 13. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, naglunsad ang Tehran ng direktang pag-atake sa lupain ng Israel, 170 drone, 30 cruise missile at 120 ballistic missile ang nalilisaw sa kalangitan patungo sa Israel. Nasabat ng sistema ng depensa ng Israel at Amerika ang 99% kam nga sandata, ngunit naipadala na ang mensahe, hindi na lamang digmaan sa pamamagitan kam mga proxy ang nangyayari. Upang makaroon kang ideya sa lawak, isipin ang 320 na bagay na sabay-sabay na lumilipad sa kalangitan patungo sa isang bansa. Para itong lahat na komersyal na eroplano sa isang buong paliparan na sabay-sabay lumilipad, may dalang pampasabog. At sang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang oras. Pagkatapos, may isang mas malaking nangyari. Noong Hunyo 2025, inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion. Sa loob ng 12 makakasunod na araw, inatake ng bapuwersa ng Israel ang mga pasilidad nuklear, base militar, at sentro ng kuman sa 27 probinsya ng Iran. Pinaslang ang manuklear na siyentipiko, inalis ang mga pinunong Revolutionary Guard, bahagyang nawasak ang pasilidad nuklear ng Natanz, nasira ang Isfahan. Mahigit 200 sibilyan na Iranian ang nasawi. Sumagot ang Iran sa Operation True Promise 3. 500 missile at 2,000 drone ang inilunsad sa loob lamang ng 4 na araw. Direktang tinamaan ang malungsod ng Israel tulad ng Haifa at Tel Aviv. Mahigit 100 bahay ang nasira sa Hod HaSharon. Nawalan ng komunikasyon sa ilang bahagi ng bansa. 12 araw ang salungatan. 1,218 patay sa kabuuan. Isang tihilputukan na agaran at pinagaluban NG, Estados Unidos, at isang rehiyon na hindi na kailanman mahihing katulad NG dati. Ngunit sa likod ng manumero ay may mga kwento na bihirang ibalita. Buong pamilya ang tumatakbo sa mga silungan sa gitnang gabi sa Tel Aviv. Mga batang Iranian ang nagising sa mga pagsabog na hindi pa nila naririnig kailanman. Mga inang Israeli ang yumayakap sa kanilang mga anak, hindi alam kung mahaharang ang susunod na missile o hindi. Mga amang Iranian ang nakikitang nawawasak ang kanilang mga tahanan mula sa mga bombang inihulog, mula sa mga eroplano na hindi nila nakita. Ang digmaan ay hindi lamang istatistika. Ito ay mga mukha, ito ay mga pangalan, ito ay mga buhay na nabalam. Ang Iranian nuclear scientist na umalis sa kanyang bahay para magtrabaho at hindi na nakabalik. Ang isang batang Israeli na nasa isang kafe nang tumunok ang sirena. Ang lola sa Haifa na gumugol ng 12 araw sa isang silungan. Nanalangin sa Hebreo ng parehong nga panalangin na nanalangin ang kanyang ninuno noong Holocaust. Ang isang mangangalakal sa Isfahan na nawalan ngang lahat 30 taon ng trabaho sa isang gabi. Sukatin ang bigat ng sangkatauhan nito at isipin na nakita ito ni Jesus 2,000 taon na ang nakalipas. Bawat luha, bawat sigaw, bawat buhay na nawala. Alam niyang darating ang maaraw na ito at gayon paman, pinili niyang mamatay para sa bawat isa sa mga taong ito. Israeli at Iranian, Hudyo at Muslim. Lahat ay pantay na minamahal. Lahat ay pantay na nangangailangan ng kaligtasan. Ngayon, itapat ito sa sinabi ni Jesus. Makakarinig kayo ang madigmaan at balita ang madigmaan, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito ay simula pa lamang ng sakit ng panganganak. Ang simula ng sakit ng panganganak ang salitang Griego ay odinos, ang parehong salita na ginagamit upang ilarawan ang paghilab ng isang babae sa panganganak. Sinabi ni Jesus na ang magasalungatan na ito ay magiging tulad ng paghilab. Magsisimula sila ng paminsan. Minsan pagkatapos ay magiging mas madalas, mas matindi, mas imposibleng balewalain. Hindi ba iyan mismo ang nakikita natin noong 2024? Ang paghaharap ay limitado sa ilang daang missile, isang kinakalkulang tugon na may pagnanais na magpalamig. Noong 2025,
sumabog ang lawak, libu-libong projectiles, pag-atake sa mga pasilidad nuklear, direktang paglahok ng Estados Unidos sa pambobomba ng tatlong pasilidad ng Iran. Sa 2026, patuloy ang tensyon. Pebrero 28, nagulantang ang Tehran sa mga bagong pag-atake ng Amerika at Israel. Ang pakilab ay bumibilis, ngunit ang Mateo 24 ay may isa pang palatandaan na bihirang ikonekta ngang marami sa makasalukuyang kaganapan. Narinig mo na ba ang talinghaga ngang puno nga igos? Sa talata 32 ngang parehong kabanata, sinabi ni Jesus sa kanyang maalagat, matuto kayo mula sa talinghaga ngang puno nga igos. Kapag ang masangan nito ay sariwa na at nagsisimulang mamunga ngang dahon, alam ninyo na malapit na ang tag-init. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyo na malapit na, nasa pintuan na. Sa tradisyon ng Biblia, ang puno nga igos ay kumakatawan sa Israel. Itinala ni Propeta Hosea Kabanata 9, talata 10, ang mga salita ng Diyos. Nasumpungan ko ang Israel na gaya nga ubas sa ilang. Nakita ko ang inyong nga ama na gaya nga unang bunga sa puno nga igos. Ginamit ni Jeremias Kabanata 24 ang mabuti at masamang igos bilang simbolo ng bansang Hudyo. Ang koneksyon ay malinaw. Nang banggitin ni Jesus ang pamumulaklak ng puno ng igos, ipinropesya niya ang muling pagsilang ng Israel bilang isang bansa at kailan ito nangyari? Mayo 14, 1948. Pagkatapos ng halos 2,000 taon ng pagkakalat sa gitna ng mga bansa, bumalik ang bansang Hudyo sa kanilang lupain at nagdeklara ng kalayaan. Ito ay isang pangyayaring walang katulad sa kasaysayan ng sangkatauhan. Wala ng ibang bansa ang nakapagbalik ng kanilang soberanya pagkatapos ng 19 na siglo ng pagkatapon. Tinatawag itong milagrong politikal ng mga historiador. Tinatawag itong katuparan ng propesiya ng Biblia. Isipin ang lawak nito. Noong 1942, ang populasyon ng Mahudyo sa Israel ay 650,000 lamang. Ngayon, mahigit 7 milyon na sila higit sa 10 beses ang paglaki sa loob and wala pang 80 taon. Ang mga Hudyo mula sa mahigit 120 iba't ibang bansa ay bumalik sa lupang pangako. Mula sa Yemen, dumating sila sa pamamagitan ng eroplano sa isang operasyon na tinawag na Operation Magic Carpet na nagdala ang 49,000 katao sa loob ng wala pang 2 taon. Mula sa Ethiopia, mahigit 14,000 ang dumating sa isang 36 oras na air bridge. Mula sa Iraq, Russia, Europe, Amerikas mula sa lahat ng bansa tulad ng ipinangako ni Jesus. Ang puno ngang igos ay namungangang dahon. At sinabi ni Jesus na ang henerasyon na makakakita nito ay hindi mawawala hanggang sa mangyari ang lahat ng ito. Tingnan ngayon ang matematika. Inilalarawan ng awit 90, talata 10. Ang habang buhay ng isang tao na 70 taon o kung may lakas 80 taon. Kung idaragdag mo ang 80 taon sa 1948, mapupunta ka sa taong 2028. Hindi ko sinasabi na babalik si Jesus sa taong iyon. Walang nakakaalam ngang araw o ngang oras. Ngunit sinasabi ko na nabubuhay tayo sa loob ng propetikong bintana na itinakda mismo ni Kristo. At sa loob mismo ngang bintanang ito, kinukupkop ngang Iran ang Israel. Nakataon lang ba? Ngunit mayroon pa, marami pa. Mayroong isang bagay na alam ngang marami tungkol sa sipi na ito sa Biblia, ngunit bihirang maunawaan ngang marami ng malalim. Narinig mo na ang Mateo 24 mula pagkabata. Marahil ay kabisado mo ang matalata sa Sunday School. Marahil ay nangaral ka pa tungkol sa paksa. Ngunit mayroong agwat sa pagitan ng pag-alam sa mga salita at pag-unawa sa kanilang aplikasyon na nagpapabago ngang buhay. Sa agwat na ito nahuhulog ang karamihan ang ibabaw ng teksto ng walang lalim ngang paghahayag. Ang naiintindihan mo ngayon ay maaring ganap na magpabago sa paraan ng iyong pagtingin sa mga panahong ating kinabubuhayan. At mayroong material na magpapalalim
pa sa pagmumuni-muni na ito. Kung nararamdaman mo na kinakausap ng Diyos ang iyong puso sa pamamagitan ng mga palatandaang ito, nais kong ipakilala sa iyo ang digital na aklat na ang 7 huling salita ni Jesus na nagpagimbal sa Jerusalem. Ang material na ito ay naglalantad ng malalim na kahulugan ng mahuling pahayag ni Kristo bago niya ibinigay ang kanyang espiritu. Ang mga salitang lumabas sa labi ni Jesus sa krus ay hindi random. Sila ang kasukdulan ng lahat ng kanyang pinuntahan sa lupa. Upang ma-access ang digital na aklat na ito ngayon, napakasimple lang. Tingnan ang screen ng iyong telepono o telebisyon. Makikita mo ang isang parisukat na code na lalabas, iyon ay isang QR code. Kunin ang iyong telepono, buksan ang camera app at itutok ito sa kode. Isang link ang automatikong lalabas sa screen. Itap ang link at mapupunta ka sa pahina ng digital na aklat. Kung gusto mo, maaari mo ring gamitin ang link na nasa deskripsyon ng video na ito. Sa telepono, itap ang pamagat ng video o ang opsyong higit pa upang buksan ang deskripsyon. Sa computer o telebisyon, tingnan sa ilalim ng video kung saan lumalabas ang link. Libu-libong tao na ang nagpapalalim ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa na ito. At kapag nakuha mo ang material na ito, tinutulungan mo rin na panatilihing aktibo ang channel na ito sa paggawa ng nilalamang ayon sa Biblia na bumubuo ng buhay. Sihenang gayon at magkomento, NG, Amen, sa ibaba. Balik tayo sa mga palatandaan. Hindi lang digmaan ang binanggit ni Jesus. Sa Mateo 24 talata 7, nakdakdak siyang isa pang elemento at makakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang dako. At sa talata 9, mas tiyak pa siya, kung makagayon, ibibigay kayo sa paghihirap at papatayin kayo, at kayo ay kapuputan ng lahat ng gabansa dahil sa aking pangalan. Isipin ang nangyayari sa mga Kristiyano sa gitnang silangan ngayon. Sa Syria, ang menaka-komunidad NG, Kristiyano na umiral mula panung unang siglo, ay halos nabura. Nasa panahon NG digmaang sibil. Sa Iraq, bumaba ang bilang ng Kristiyano mula 1.5 milyon sa wala pang 200,000 sa loob ng 2 dekada. Sa Iran, ang paglipat sa Kristyanismo ay isang krimen na may parusang pagkakakulong o kamatayan. Sa Gaza, ang maliit na komunidad ng Kristiyano ay nakakulong sa pagitan ng pambobomba ng Israel at kontrol ng Hamas. Tinataya ng organisasyong Open Doors na mahigit 360 milyong Kristiyano ang nabubuhay sa mga bansang kung saan sila ay nakakaranas ng matinding pag-usig. Iyon ay isa sa bawat 7 Kristiyano sa mundo. Mahigit 5,000 ang namatay dahil sa kanilang pananampalataya sa huling naidokumentong taon pa lamang. Libu-libong simbahan ang isinara o nawasak. Ito ang pinakamataas na antas ng relihiyosong pag-uusig mula pa noong unang siglo. Kinapotan ng lahat ng mga bansa, hindi na ito propesya. Ito na ang balita. Ngunit may isang detalye sa Mateo 24 na iniwasang banggitin ngang maraming mangangaral. Sa talata 12, may sinabi si Jesus na nakakagulat at dahil sa pagdaming ang kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Pansinin ang salitang lalamig. Sa Griego, ito ay psychosatay, na nangangahulugang maging malamig, mawalan ngang init. Hindi pinag-usapan ni Jesus ang taong hindi nakaroon ngang pananampalataya. Pinag-usapan niya ang mataong nakaroon ng pag-ibig at nawala ito mananampalataya na lumamig, mga simbahan na tinalikuran ang kanilang unang pag-ibig, mga komunidad na nakatuon sa ibang mga bagay habang dumadami ang mga palatandaan sa paligid. Hindi ba iyan ang nakikita natin ngayon? Gaano karaming tao ang kabisado ang Mateo 24, ngunit nabubuhay na parang hindi nababalik si Jesus. Gaano karaming simbahan ang nagdidiskusyon tungkol sa politika, mga kagustuhan sa musika, at mga isyong administratibo habang umiikot ang propetikong orasan? Gaano karaming Kristiyano ang mas nag-aalala sa susunod na paglabas ng smartphone kaysa sa susunod na yuktong katuparan ng Biblia?
lalamig ang pag-ibig ng marami. Marahil ang pinakamalaking palatandaan ng panahon ay wala sa kalangitan ng gitnang silangan. Marahil ay nasa loob ito nga ating sariling mga puso. Ngunit hindi patayo tapos sa mga paghahalin tulad. Sa talata 15, binanggit ni Jesus ang karumal-dumal na bagay na magdadalang ang pagkawasak. Kaya nga, kapag nakita ninyo ang karumal-dumal na bagay na magdadalang ang pagkawasak na sinalita ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal. Ang propesiyang ito ay may malinaw na makasaysayang aplikasyon. Noong 70 AD, sinalakay ng hukbong Romano ni Titus ang Jerusalem at sinira ang templo. Naktayo ang mga sundalong Romano ng mga banderang militar na may mga paganong simbolo sa pinakabanal na lugar ng Hudaismo. Literal itong karumal-dumal na bagay sa dakong banal. Ngunit naunawaan ng maraming iskolar na mayroong mas malaking katuparan na darating. Wala na ang templo ng Jerusalem. Nawasak ito halos 2,000 taon na ang nakalipas. Ngunit mayroong lumalaking kilusan sa Israel para muling itayo ito. Ang mga banal na kagamitan ay nakahanda na. Ang magadamit ng pari ay gawa na. Ang mga saserdote mula sa linya ni Aaron ay natukoy na at sinanay. Lahat ay handa. Ang tanging balakid. Sa eksaktong lugar kung saan itatayo ang templo ay matatagpuan ang Dome of the Rock at ang Al-Aqsa Mosque, ang ikatlong pinakabanal na lugar sa Islam. Anumang pagtatangka na magtayo doon ay mag-udyok ng digmaang relihiyon na may hindi maisip na lawak. At hulaan mo kung aling bansa ang nangunguna sa pagtutol ng Muslim sa anumang pagbabago sa Temple Mount, ang Iran, ang parehong Iran na nakpopondo sa Hamas, ang parehong Iran na nakamas sa Hezbollah, ang parehong Iran na naglulunsat ng mga misile laban sa Israel. Ang kasalukuyang salungatan ay hindi lamang geopolitical, ito ay eschatological. Bawat missile na naglilisaw sa kalangitan ng gitnang silangan ay konektado sa isang pagtatalo na mas malaki pa kaysa sa langis, teritoryo o regional na impluensya. Ito ay isang pagtatalo sa katuparan ng propesiya. At mayroon pa ngang isa pang elemento na nagpapalubha sa lahat, ang programang nuklear ng Iran. Ayon sa mga ulat ng International Atomic Energy Agency, nagpayaman na ang Iran ang uranium sa 60% purong kalinisan. 90% ang kailangan para makagawa ng sandatang nuklear. Ang pagkakaiba ay maliit sa teknikal. Tinatayang-kayang Tehran na gumawang sapat na material para sa isang bomba sa loob ng ilang linggo kung magpasya itong ituloy. 200 kilogram pinayamang uranium ang nakaimbak na sapat para sa ilang warhead. Itinuturing Israel ang programang ito bilang isang banta sa pag-iral. Ang mismong dahilan ng makapag-atake noong Hunyo 2025 ay ang pagtatangka na pabagalin ang kakayahang ito. Natanz, Isfahan, Fordow, mga pangalan na tila malayo ngunit may potensyal na baguhin ang kasaysayan ng mundo. May nangyayari kapag huminto ka at pinagmamasdan ang mga kaganapang ito sa espiritual na pananaw. Napansin mong walang aksidente, bawat piraso ay magkakasya, bawat galaw ay may say-say sa malaking plano. At ang pinakakahanga-hanga ay ang mapansin na ang lahat ng ito ay inihayag 2,000 taon na ang nakalipas ng isang lalaki na itinuturing na walang saysay ng mga makapangyarihan sa kanyang panahon. Isang karpintero, isang naglalakbay na mangganggaral, isang hinatulan sa kamatayan. Ang parehong lalaking ito ay nagsabing babalik siya at nag-iwan siya ang 100 upang maging handa kapag nangyari ito. Ang mahuling salita ni Jesus sa krus ay hindi mga sigawng pagkatalo. Sila ay mga deklarasyon tagumpay. Sila ay mga nakakode na mensahe para sa lahat ng henerasyon na darating pagkatapos. Kung nais mong maunawaan kung ano talaga ang ipinaabot ni Kristo sa sandaling iyon, ang digital na aklat na ang 7 huling salita ni Jesus na nakpagimbal sa Jerusalem ay magbubukas ng iyong mata. Itutok ang kamera ng iyong telepono sa QR code na lumalabas sa screen o gamitin ang link na nasa description ng video.
Ang pagbabasa na ito ay maaring ganap na magpabago sa iyong pag-unawa sa pananampalataya. At kapag nakuha mo ito, sinusuportahan mo rin ang ministeryong ito upang magpatuloy. Ipagpatuloy natin. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24, talata 14, na ipapangaral ang ebanghelyo ng kaharian sa buong mundo bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Kailanman sa kasaysayan, hindi naging ganito kadaling ma-access ang ebanghelyo. Ang Biblia ay nasalin na sa mahigit 3,500 wika. Ang mga misyonero ay umaabot sa mga malalayong tribo sa Amazon, sa mga bundok ng gitnang Asya, at sa mga isla ng Pasipiko. Ang internet ay nagpapahintulot sa isang mensahe na nai-record sa isang simpleng silid na makarating sa milyon-milyong tao sa 12 ng bansa ng sabay-sabay. Ang pagkalat ng mensahe na dati ay tumagal na mga dekada ay tumatagal na ngayon ng ilang segundo. Si Apostol Pablo, nang sumulat sa mga taga-Kolosas, 30 taon lamang pagkatapos ng kamatayan ni Kristo, ay nagpahayag na naipangaral na ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang sa ilalim ng langit. Kung totoo iyon noong unang siglo, sa gitnang hindi maisip na limitasyon sa transportasyon at komunikasyon, gaano pa kaya ngayon narating ng ebanghelyo ang madulong mundo. At kapag natupad iyon, darating ang wakas. Ngunit pansinin ang isang mahalagang punto. Hindi kailanman sinabi ni Jesus na lahat ay tatanggap sa ebanghelyo. Sinabi niya na ito ay ipapangaral bilang isang patutu. Ang salitang Griego ay martiri mula sa parehong ugat ng salitang martir. Ang ebanghelyo ay ipapangaral, kadalasan sa kapahamakan ng buhay ng mga papahayag nito, at ang tugon ng mga bansa ang magtatakda ng kanilang kapalaran. Ang ilan ay tatanggapin ito ng may kagalakan, ang iba ay uusigin ang mga mensahero. At ang listahan ng mga bansa na nag-uusig sa mga Kristiyano ngayon ay kinabibilangan halos lahat ng mga bansa kung saan nagaganap ang salungatan na sa Iran, Israel, Iran, Syria, Yemen, Afghanistan, Iraq. Hindi ito nakataon na ang mabansa na pinaka-antipatiko sa ebanghelyo ay ang parehong makasangkot sa propetikong pagkupkop ng Israel. Nakakapatong ang mamapa, naktatakpo ang geopolitika at eskatolohiya, at nakikita mo ang lahat ng ito na nangyayari sa real time. Ngunit may isang bagay na dapat sabihin ng buong linaw. Ibinigay ni Jesus ang mga palatandaang ito hindi upang lumihang takot, kundi upang lumihang kahandaan. Sa talata 42, direkta, siya, kaya nga, magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Ang pagbabantay ay hindi nangangahulugang nakatitig sa langit na paralisado sa takot. Nangangahulugan itong pamumuhay, araw-araw ng may layunin. Nangangahulugan itong hindi pagpapaliban ngang mahahalagang espiritual na desisyon. Nangangahulugan ito ngang pag-unawa na maikli ang oras at na ang bawat pagpipilian ay may walang hanggang kahihinatnan. Ang tapat na alipin, ayon kay Jesus, ay ang taong matagpuan ngang kanyang Panginoon na nagtatrabaho, pagbalik niya hindi tamat na naghihintay, hindi nagtatalo tungkol sa mga teorya ngang pagsasabuatan, hindi naktitipon ng mga supply sa isang bunker, kundi gumagawa, nagpapahayag ng ebanghelyo, umibig sa kanyang kapwa, namumuhay sa paraang nagbibigay galang sa pangalan ni Kristo. Ito ang pagbabantay ayon sa Biblia. Isipin ang pagkakaiba sa pagitan nga dati at nga ngayon, noong unang siglo. Narinig nga alagad si Jesus na nagsasalita tungkol sa mga digmaan at balita nga digmaan ng walang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. 2,000 taon na ang nakalipas, inakala nila ang mahukbong Romano, espada, catapult. Hindi nila naisip ang mga ballistic missile na bumibiyahe ng 20,000 kilometer kada oras. Hindi nila may larawan ang mga autonomous na drone na ginagabayan ng mga satellite. Hindi nila maisip ang mga sandatang nuklear na kayang sirain ang buong lungsod sa loob ng ilang segundo. Ngunit alam ni Jesus, nang nagsalita siya tungkol sa mga araw na iyon, nakita niya ng eksakto ang ating kasalukuyang karanasan.
Nagbago ang lawak, umunlad ang teknolohiya, ngunit nananatili ang propesiya. Ang dating mga espada ay ngayon ay mga misile. Ang dating mga hukbo nga infantry ay ngayon ay mga squadron nag-drone. Ang dating malinggong ang pakupkop ay ngayon ay 12 araw ng matinding pambobomba. Ang esensya ay pareho, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian lamang sa bilis at lawak na hindi panasasaksihan ngang anumang nakaraang henerasyon. Ang salungatan sa pagitan ng Iran at Israel ay nagpapatuloy. Lumalaki ang tensyon. Maraming missile ang naglilisaw sa kalangitan. Maraming balita ang nagpapagimbal sa mundo. At habang nangyayari ito, may gawain ang simbahan. Hindi ito ang pagkomento sa politika. Hindi ito ang pagpanik sa makamundong pagtatalo. Ito ay ang pagpapahayag na may isang hari na babalik, isang kaharian na walang katapusan, isang kapayapaan na hindi kayang garantiya ng anumang kasunduan ng tao. Ngunit ang kapayapaang ito ay makakamit lamang para sa sinumang hahanap nito ngayon habang may oras pa, sapagkat walang nakakaalam ng araw o ng oras. Isipin ngayon ang lahat na iyong narinig. Madigmaan at balita ng mga digmaan, bansa laban sa bansa. Ang puno nga igos na namulaklak noong 1948, ang ebanghelyo na nararating ang mga dulo ngang mundo, pag-uzik sa mga Kristiyano, ang paglaming mag-ibig, ang Iran na kinukupkop ang Israel. Ang bawat isa sa mga elementong ito ay natutupad sa harap ngang ating mga mata. At sinabi ni Jesus na kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyo na malapit na, nasa pintuan na. Naririnig mo ba ang katok? Ang nalaman mo lang ay hindi kathang-isip. Hindi ito teorya ngang pagsasabuatan. Hindi ito sapilitang interpretasyon ng sinaunang teksto. Ito ay dokumentadong realidad na nakahanay, punto por punto, sa mga salitang naitala 2 milenyo na ang nakalipas. Bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, ang ingay nga digmaan na naging tunay na missile. Ang punong igos na namulaklak noong 1948 ay nahaharap ngayon sa ipinropesiyang pagkupkop. Ngunit may isang bagay na nilinaw ni Jesus sa Mateo 24 at marami ang hindi pinapansin. Hindi niya ibinigay ang mga palatandaang ito upang lumihang takot. Ibinigay niya ang mga ito upang lumihang kahandaan. Bawat misil na naglilisaw sa kalangitan, bawat ulong ang balita, bawat tensyon sa diplomatiko ay hindi dahilan para mawalan ng pag-asa. Ito ay isang paanyaya. Ang prophetikong orasan ay hindi humihinto. Ang tanong na nananatili ay hindi kung mangyayari ang mga bagay na ito, kundi kung handa ka kapag natupad ang huling palatandaan. Bago ako magtapos, nais kong mag-iwan ng isang bagay sa iyo. Ang lahat ng sinabi dito ay tumutukoy sa isang sentral na realidad, ang krus. Sa krus, tinatakan ni Jesus ang kapalaran ng sangkatauhan. Sa krus, natakpuan ng propesiya ang kanilang pinakamataas na katuparan. At sa huling salita na binigkas sa krus na iyon, inihayag ni Kristo ang mga katotohanan na magpapagimbal sa bawat taos pusong-puso. Ang digital na aklat na ang 7 huling salita ni Jesus na nakpagimbal sa Jerusalem ay hindi lamang isang babasahin. Ito ay isang karanasan ng espiritual na pagbabago. Ang bawat salita ni Kristo sa sandaling iyon ay may walang hanggang bigat. Kung nais mong tunay na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng maging handa para sa magapanahong ating kinabubuhayan, ang pagbabasa na ito ay mahalaga. Kunin ang iyong telepono ngayon, buksan ang kamera, at itutok ito sa QR code na lumalabas sa screen. Isang ligtas na link ang automatikong lalabas. I-tap ito at makakakuha kang agarang access sa digital na aklat. Kung nasa computer ka o television, buksan ang description ng video at i-click ang link. Sa telepono, itap ang pamagat ng video o ang opsyong higit pa upang makita ang buong deskripsyon. Kapag nakuha mo ang material na ito, tinutulungan mo rin ang channel na ito na magpatuloy sa paggawa ng nilalaman na nagpapalakas ng pananampalataya ng libu-libong tao.
Ito ay isang simpleng aksyon na may walang hanggang kahulugan. Sige na ngayon, at kung hinipong nilalamang ito ang iyong puso, mag-iwan ng amen sa makomento. Ngunit ang mananatiling matatag hanggang sa wakas ay maliligtas.